Okay, so isa sa mga highlights nung hearing kanina is number 1 yung tulog na yung tulog na taga-Wawa. Hindi, tama naman yung ginawa ng taga-Wawa, whether you like it or not, he has the right to invoke his rights for self-incrimination. Ibig sabihin, you have to remain silent. Baka kasi may masabi ka na magamit sa'yo in the court of law. So, you better shut the F up, diba? Pero ito yung pinaka sa tingin kong na-enjoy ko yung part na to. Si Jinggoy Estrada cross-examining si Sara Diskaya for alleged, malversation of funds. Let's just keep it straightforward that way. Okay, mamaya, ipapakita ko sa inyo. As usual. Let's go. Knowledge that you own 9 companies. Namely, St. Gerard, Okay. St. Timothy, Alpha and Omega. Okay, so now let's talk about first yung 9 companies na binabanggit dito ni Senator Jinggoy. Now, etong 9 companies kasi na to are all owned by, hindi naman owned by Diskaya. Ang sinasabi niyang dito, somewhat related sa kanya, pero yung iba nag-divest na siya. Now, ang idea kasi sa napanood ko kanina is that the more companies that you have, the better your chance is for bidding many projects. Kasi kung isang kumpanya ka lang, mahirap mag-bid sa marami. Pero kung madami kang kumpanya, makakapag-bid ka sa marami. Parang parang ang lumalabas kahapon, kanina pala. Halimbawa, last year may 400 flood control projects pa lang. Okay? So, merong 400 plus projects na binibid ang DPWH. So ang gagawin mo doon, pipila ka para kung contractor ka para kumuha ng proyekto doon. Of course, kung isa lang yung kumpanya mo, isa lang yung mabibid mo kasi pwedeng sa isang araw maraming projects na ibibid, tas sabay-sabay sila. So, syempre, gagawin mo, pipila ka dun sa marami, di ba? Make sense, di ba? So, pero of course, ang ginagawa nila para ma-circumvent yun, mag-divest sila dun sa company na bubuuin nila, tapos maglalagay sila ng figurehead doon na kamag-anakan nila. So, that's what they're trying to do here. And that scheme is seemingly not just who the Disguise are doing. Mukhang marami pang tao ang gumagawa niyan. Sila lang yung na-highlight ngayon. Again, yan yung sinabi ko sa inyo, di ba? Yung salitang divestment nung isang araw, di ba? Now, let's move on dito kasi maganda yung exchange nila dito. And I'll show you why it's funny. Na-award sa'yo ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Yan. Hindi po na sinasalihan na bidding. Yan. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong yung Alpha and Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasali. I really don't have the figures right now, but I can... If you come here, you have to come here prepared. Yes, you do not come here unprepared. In fairness naman kasi, itong hearing na to is flood control. So, ang pin-repair lang nila, flood control lang. Okay? Pero, etong si Diskaya, wala talagang excuse na hindi niya alam yan. Kasi nga, ang dami nilang kumpanya na at least may idea siya doon na kung ilan yung binibid nila. Dapat sinabi niya, scheme kasi namin yan. Scheme yan ng maraming contractors. Di lang naman sila yung isa yung kumpanya na may divestment. Diba? Alam mo, ang palagay kong pinakatamang galaw dito is to get the politicians who were involved in the companies, not the contractors. Kasi for all you know, yung mga contractors na yan, they are just, parang mga bagman lang yan with extra steps. Ang totoong, with extra layers, kasi nga, totoo lang, yung ibang kumpanya na malalaki are all somewhat related to politicians. Yun dapat yung tignan, kasi doon nagsisimula yun Anyway, tuloy natin. Alam mo, natatanungin ka Ikaw sikat na contractor. Papa-interview ka. You have to come here prepared. Galit na galit Parang walang... Mamaya na. Sige, siya muna. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay, you mentioned it to us right now.
Ganyan yung sistema. You are asking her to relate the 400. No. Parang mahirap naman yata. Hindi. Yung numbers lang kung ilan yung In 2022, I bidded for ilan yung dami? 400. 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects for 491. 491. I joined the bidding po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. Pero let's put that into perspective kasi hindi lang naman 10 kumpanya yung magbibid dun sa 491 projects na yun. Malamang yun, hundreds of companies yun na nagbibid dun sa kasi public bidding siya, it's open to all contractors So most likely nasa 100 to 1,000 yung nagbibid doon. For them to get 79 projects doon, magandang batting average ang tawag doon. 'Di ba? Kasi ganun yun sa mga ganyang auction na yan. Hindi naman lahat ng i-auction is makukuha mo. So you have what we call the batting average. Mataas yun, 79. Sa 479, ibig sabihin roughly 1/5 na nanalo ka. Mataas yun. O 20%, o lalagay na natin sa 18% or 15%, okay na yun. Actually, kahit nga 2% lang Ibig sabihin, kahit isang project lang, okay na yun Kasi sure money yun dahil galing sa taong bayan yung pera Punta naman tayo dito sa, sa sasakyan, okay? Teka. Pinsan ko po, Mr. Chair. Yan. Ito yung isang kumpanya na nag-divest si Diskaya. I told you, etong mga ganitong bagay, makukulit tong mga to Sila din yan, in my opinion. Part owner. Okay. Na ito, para sa ito para sa kanya. Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala si DPWH? Wala po. Uwe. Kami maniniwala niyan, wala kang kilala si DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers siya. Yun mga pala Sino ang mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, mga DE po. DE ng... District engineers. Sabi mo, sino? So, ang storya kasi dyan, sa naririnig ko, yung mga district engineers, may mga extracurricular na ginagawa. Extracurricular lang ginagawa. Kasi, mahirap kasi mag-akusa dahil meron tayong presumption of regularity. Pero, ang masakit kasi ngayon, kita mo kasi yung mga palpak na project, quite literally. Pag bumaha, alam mong palpak yung project. Alam mong substandard yung mga binibili nilang mga gamit or yung contractor nila ay palpak, di ba? So, I am just saying sa inyo na although may presumption tayo ng irregularity, anyone who has been victimized by floods can see the real problem of this country, di ba? So, now, isa rin na gusto kong i-address dito, si Jinggoy Estrada. Kasi siya yung nagko-cross People are quite hypocritically saying na napaka-hypocritical daw ng setup. Hindi ba si Jinggoy Estrada ay may mga graft charges, di ba? Ayan Exactly the same thing na it's malversation of public funds. Essentially, yun din yung ina-accused kay Jinggoy Estrada. Pero, I'm just saying sa inyo, may presumption of regularity tayo dito and nanalo kasi si Jinggoy dun sa mga PDAF cases niya. Ngayon, meron pang 11 counts of graft charges na nakaatang sa kanya na he is yet to win that. Again, he is innocent until proven guilty. Gusto ko lang sanang ibagsak sa inyo yon. Pero, do I find it this opinion ko dito, do I find this hypocritical? Quite literally. Totoo lang mga lods, ang okay na magtanong dito, it's either si Erwin or si Rafi. Lalo si Rafi. Bakit? Kasi Rafi Tulfo has been exposing DPWH for the longest time. Yung mga luxury cars, matagal niya nang ine-expose yan. Panoorin nyo.
Hanapin nyo, try nyo. In-expose nyo yan na bakit daw, saan daw galing yung mga sasakyan na sobrang luxury, di ba? Di ba, alam ko maraming nangungol out kay Rapi Tulfo doon. Rapi Tulfo, grandstanding, pero look, he was proven right nitong mga panahon na to, di ba? But look, si Jinggoy yung gusto niya di okay lang. Maganda naman yung tanungan nila And shoutouts to sa Wawa, buti nakatulog lang siya ganun Nagdadasal or nagre-ready. Yan lang naman po yung sa akin for today. Kaya mga